Tayo naman po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa paano po tayo maging successful or how to succeed in God's eyes. Hango po to sa aklat ng Proverbs chapter 28 verse 13. Okay? Sabi po doon sa Proverbs 28 verse 13, people who conceal their sins will not prosper, but if they confess and turn from them, they will receive mercy. Purihin pong Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita na ating pag-aaralan sa oras na ito. Saglit po tayo yumuko, tayo po'y manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa oras na ito na kami dudulog sa inyo at sa inyo po namin, O God, patuloy ipinagkatiwala ang aming pag-aaral ng salita. Lord Holy Spirit, be a real teacher tonight at patuloy, Lord, na ang aming mga buhay ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Salamat, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa na maabot ng tinig nito, makapanood ng live stream na ito. And Lord, be glorified in your church, in your people, O God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kamusta na po tayo? At medyo lumuwag-luwag na po tayo ngayon at nagkakaroon na po tayo ng mga face-to-face na service sa ating mga bahay panambahan. Ngunit sa gabing ito, tayo muna po ay dadako sa live stream ng ating gawain po. Salamat po at samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi po sa Tagalog, Kawikaan 28 verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Okay? Ito po yung makikita natin sa aklat ng Kawikaan 28 verse 13, na kung sino daw po yung binabaliwala lang niya ang pagkakasala, okay lang sa kanya yung mga pagkakamali niya at hindi niya hinihingi ng tawad sa Diyos, ay someday i-expose po siya ng ating Panginoon. Pero tandaan po natin, ang mga nagsisisi, ang humihingi ng tawad kaagad sa pagkakamali, ay nandun po yung habag at awa ng ating Panginoon at ang pagpapatawad. Okay? Sabi po doon, in the book of Proverbs, makita po natin, notes two significant byproducts of wise living, which is success and good reputation. And several verses also point out what causes failure and poor reputation. Dito makikita po natin sa aklat ng Kawikaan yung byproducts ng isang pamumuhay na maayos at sabi nila matiwasay na pamumuhay. Wise living, which is success and good reputation. Kaya ito yung ating pag-aaralan po sa gabing ito, paano tayo maging successful in the eyes of God, na makikita po natin dito sa aklat ng Proverbs or Kawikaan. Okay. And there are three ways to fail to commit whatever we do to the Lord. Ang sabi nga po doon, some people commit their work only superficially. Sabi nga doon, they say the project is being done for the Lord, but in reality, they are doing it for themselves. Ito po yung mga taong nagsasabi na, gumagawa naman ako, naglilingkod naman ako sa Panginoon, pero kunwari lang. And sa totoo, hindi po talaga sila sumusunod at naglilingkod sa Diyos. Kaya hindi natin masasabi na they commit their lives unto the Lord. Kasi kailangan, kung gusto po natin magtagumpay, ang sabi nga doon, commit everything to the Lord and all our plans will succeed. Kaya napakahalaga po, kaya makita po natin dito na three different ways to fail to commit whatever we do to the Lord. Kasi nais ng Panginoon na lahat ng ating gagawin, lahat ng ating binabalak, lahat ng ating pinaplano sa buhay, pangarap sa buhay, ay dapat po natin itong ilahad sa Diyos. I-commit po natin ito sa ating Panginoon. Pangalawa,
Others give God temporary control of their interests, only to take control back the moment things stop going the way they expect. Kinukumit na nga sa Lord, pero, may kunting problema. Why? Kapag hindi na nangyari yung gusto po nila, makikita po natin, Lord, wala yatang nangyayari. Gusto nila na kukunin uli. Kaya makikita po natin dito, sometimes, decommit. Sometimes decommit to the Lord. But, eventually, pag walang nangyayari, sa tingin lang walang nangyayari, hindi sila nagiintay sa Lord, kinukuha uli nila. Kaya, mga kapatid, napakahalaga kapag kinumit natin ang lahat ng bagay sa Panginoon, dapat totally ibigay natin sa Diyos. Kaya makita natin, others give God temporary control of their interest, only to take control back the moment things stop going the way they expect. Kaya po, napakahalaga po na ang buhay ng bawat isa ay totally ang ating plano, ang ating mga interest sa buhay ay ipagkaltiwala natin sa Diyos. Okay, next, ang sabi nga po doon, and still others commit tasks fully to the Lord, but put forth no effort themselves. And when they wonder why they do not succeed. Meron naman pong iba, talaga di commit to the Lord. Kaya lang ang problema, ibinigay na lang sa Lord. Ang problema, hindi sila nagtatrabaho. Kumbaga, hinayaan na lang si Lord ang lahat. Tandaan po natin mga kapatid, kung gusto natin mapagpala, kailangan po two-way. Kailangan po mayroong part tayo pareho. Ang may part ka at may part din ang Diyos. Tandaan po natin, let us do our part totally 100% gawin po natin yung part po natin, and the rest, or God will do the rest. Kasi mayroong para sa atin at mayroon din mga bagay na hindi na natin kayang gawin. Ang Diyos po ang gagawa po nito. Kaya others, sabi nga doon, oh Lord, ito na yung plano namin, ito na yung dapat, ito po yung aming na pag-usapan, ito po yung aming plano, ito yung aming mga ganito, ganyan. Then, wala naman tayong ginagawa. Kailangan po, pag ano yung ating plano, kung ano yung mga goals natin, kailangan nandun yung mga, kung paano natin ito gagawin. Then, ask the Lord, Lord, commit everything unto the Lord. Then, gawin po natin yung part po natin. Okay? Kaya, we must maintain a delicate balance, trusting God as if everything depended on Him, while working as if everything depended on us. Ito yung dapat may balance. We have to trust God for everything. But habang tayo nagtitiwala tayo sa Diyos, kailangan din po gawin po natin yung part po natin. Kaya, as if everything depended on Him, we must maintain a delicate balance of trusting God as if everything depended on Him, while working as if everything depended on us. Ang tanong po, have you committed to the Lord? Yan. Tingnan po natin kung talagang committed po tayo sa ating Panginoon. Nice po ba natin na tayo maging matagumpay? Ang sabi nga doon, how to succeed in God's eyes. Gusto ba natin maging successful tayo sa harapan ng ating Panginoon? Or in God's ways? Kaparaanan ng Diyos? Tingnan po natin itong ilang mga bagay na makita po dapat sa atin kung paano tayo magtatagumpay. Qualities that promote success and good reputation. Ito yung pinakita natin kanina na may dalawang byproducts ng wise living. Kapag wise living, ibig sabihin ang lahat ng bagay ay namumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po yung qualities that promote success and good reputation. Number 1, godliness or righteousness.
Proverbs chapter 10 verse 7, ang sabi po doon, the name of the righteous is used in blessings, but the name of the wicked will rot. Mga kapatid, ang sabi po doon, yung godliness po natin, ibig sabihin yung ating lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman tayo nagkakasala, pero nais pa rin ng Panginoon tayo magiging righteous, godliness po. Maka-Diyos, malinis po tayo sa harapan ng Panginoon. Righteous po tayo. Mamumuhay tayo may katwiran. Ibig sabihin, pag nagkamali tayo, nagkasala ho tayo, mingi tayo kaagad ng kapatawaran sa Diyos. At makita po natin, the name of the righteous is used in blessing, but the name of the wicked will rot. Ibig sabihin, maalala sa mga sumusunod na mga henerasyon ang legacy ho natin, yung sa pagiging righteous ho natin. Ngunit ang mga pangalan ng mga taong wicked sa harapan ng Diyos ay nawawala. Sabi po, pangalawa na qualities that promote success and good reputation, hating what is false. Kinamumuhian ang mga fake, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, ang daming fake news. Kaya hindi mo na rin minsan alam kung alin ang tama, alin ang mali. Napakaraming fake news po natin, lalong-lalo na sa ating social media ngayon. Sabi nga doon, one of the qualities that promote success and good reputation, hating what is false. Sabi nga doon, the righteous hate what is false, but the wicked make themselves as tents and bring shame on themselves. Yung bang okay lang sa kanila pagka nagkamali, okay lang sila kung nagsisinungaling sila, basta okay lang sila. Batandaan po natin, kung ikaw isang tunay na lingkod ng Diyos, ikaw isang tunay na may pagmamahal sa kapwa at saka sa Diyos, kamuhian po natin yung mga kasinungalingan. Okay? The righteous hate what is false. Lalong-lalo ni mga paninira. Ang dami po ngayon ho yan. Sa social media, mapakarami pong paninira. Mapakarami pong mga kasinungalingan. Just to make them na mabango sa harapan ng madla. Sa harapan ng mga tao. Pero tandaan ho natin, mas higit po natin i-please natin ang ating Panginoon. Hate what is false. Kinamumuhian ng Diyos yan. Isa pa, na qualities that promote success and good reputation, committing all work to the Lord. Ito yung sabi ko po sa kanyo kanina. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs chapter 16, verse 3. Kaya dito po mga kapatid, makikita ho natin, lahat ng bagay ay dapat natin ipagkatiwala, i-commit natin sa Lord. Even our plans, lahat ng ginagawa ho natin, ano man ang ating gagawin, lahat ito ay ating ipagkakatiwala sa Diyos. At kapag lahat ito ay ipagkatiwala natin sa Diyos, the Lord will do His part. Ang lahat ng hindi natin kaya ay gagawin ng Diyos para sa iyo, para sa atin. Kasi lahat ng bagay, lahat ng ating ginagawa, even the ministry, ang hirap kaya maghawak ng ministry. Hindi po basta-basta humawak ng ministry. Lahat po, ikaw po ang mag-aayos sa lahat ng bagay. You have to commit everything unto the Lord. Kaya po, isang qualities na magpupromote ng success and good reputation ay yung lahat ng bagay, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating pang mga plano sa buhay ay dapat nating ipagkakatiwala sa Diyos. We have to seek the blessings from the Lord sa lahat ng ating mga pinaplano sa buhay. Isa pang katangian, qualities that promote success and good reputation. Using words with restraint, being even-tempered. Okay? Yung mga pananalita na may control, kahit galit na galit ka na or whatever na
bagay na nakakagalit at hindi mo makontrol, dapat pa rin daw magtimpi po tayo. Using words with restraint. Tandaan po natin mga kapatid, mayroon po sinasabi po doon na sa isang segundo na hindi natin na-control yung ating pananalita, hindi natin na-control yung ating dila, at nakasakit po tayo sa kapwa, tandaan po natin to, pagsisisihan po natin to habang buhay. Sa isang segundong pagkakamali lang natin. Kaya mga kapatid, kung nais natin na maging matagumpay at maging maayos ang ating buhay, we should use words with restraint. Dapat kontrolado ang mga pananalita. We have to control our tongue dahil ang salita ng Diyos na namumutawi sa ating bibig ay dapat po ito maging blessings, pagpapala po sa kapwa. Sabi ng Proverbs 17 verse 27, the one who has knowledge uses words with restraint, and whoever has understandings is even-tempered. Kaya, dapat po nandun po yung control po natin sa sarili. Nandun yung patience po natin. May ginawa ang kapwa, may ginawa sila sa inyong hindi maganda. Still, we have to restrain. We have to control our words. Kaya makita nga natin dito, whoever has understanding is even-tempered. Talagang nandun po yung pagtitimpi pa rin ho natin na Lord, tulungan mo ako sa sitwasyong ito. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon na makontrol po ang ating emotions, lalong-lalo na ang ating pagsasalita. Sa pambagay, sa pang-quality na nagpo-promote ng success and good reputation, ang sabi po doon, loving wisdom and understanding. Sabi po ng Proverbs 19 verse 8, the one who gets wisdom loves life. The one who cherishes understanding will soon prosper. Mga kapatid, makikita po natin to. Saan ba tayo kukuha ng wisdom? Saan po tayo? Where we can get wisdom? Mga kapatid, ang sabi po ng Bible, hindi ko nakakalimutan. Ito, madalas ko talaga to nababanggit. Alam niyo po ang salita ng Diyos, dito po natin makukuha ang wisdom na bumula sa Panginoon. Sabi nga ng Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Hindi lang daw natin babasahin, meditate on it day and night, so that you will be careful to do everything written in it, then you will be successful. Kung isang susi ng tayo po ay magtatagumpay at magiging successful sa buhay ay yung salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, dito nagmumula ang wisdom na nagmumula sa Diyos. Kaya the one who gets wisdom loves life. And the one who cherishes understanding will soon prosper. Pinahahalagahan natin ang buhay. Kaya po, mga kapatid, isa sa katangian, qualities that promote success and good reputation, we should love wisdom and understanding. I-aspire po natin to sa pamamagitan ng ating pag-aaral, pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Isa pang quality, ang sabi po nga doon, humility and fear of the Lord. Isang quality po na dapat makita po sa atin para tayo po ay maging successful to promote success and good reputation. Dapat po yung ating pagpakumbaba at takot natin sa Diyos. Ano ba ang takot sa Diyos? Yung bang nanginginig tayo? No, ang takot po na sinasabi ito, yung gawin mo ang mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. Nakamali man tayo, nandun po yung ating paghihingi ng tawad sa Diyos. Ang fear of the Lord ay yung paggawa natin ng hindi kalooban ng Panginoon. May takot po tayo sa paggawa na hindi kalooban ng ating Panginoon. Humility is the fear of the Lord. Pagpapakumbaba. Dahil kapag hindi tayo marunong magpapakumbaba, nandun pa rin yung pride mo, nandun yung parang pagmamataas mo, kapatid, kinamumuhian tayo ng Diyos.
Humility is the fear of the Lord. Tandaan natin, pag tayo nagpapakumbaba, alam niyo po, maraming bagay ang ginagawa. Maraming mabubuting bagay ang nangyayari kapag tayo po ay nagpapakumbaba. It is the fear. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. Kapatid, makikita po natin kung gusto natin maging successful and have good reputation, isa sa mga quality po, humility and the fear of the Lord. Humility, ito po yung katangian, isa sa mga karakteristik po ng ating Panginoong Yesus. Pagsilang pala sa Kanya, di ba? Makita po natin yung kanyang pagpapakumbaba. Hindi po siya isinilang doon sa isang magagarang lugar. Kung hindi isinilang siya, ang ating Panginoong Hesus, ang sanggol, isinilang po doon sa sabsaban, which symbolizes humility. At panghuli, na katangian po, qualities that promote success and good reputation, willingness to confess and willingness to confess and forsake, not confess, sin. Willingness to confess and forsake sin. Ibig sabihin, kapag nagkasala, nandun yung willingness natin sa buhay, sa puso natin, Lord, nagkamali ako, Panginoon. Patawad, Lord, sa aking nagawang kasalanan. Sabi natin sa Lord. Ang sabi ng Proverbs 28 verse 13, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Kapatid, makikita po natin, tandaan ho natin, kahit anong tago ho natin ng kasalanan, lalabas at i-expose talaga yan ng ating Panginoon. At mapapahiya po tayo. Kaya ang nais ni Lord, ang sabi na wag mo nang pagtakpan, wag mo nang itago. Alam ni Lord ang lahat ng bagay. Wala pong natatago sa Diyos. Kaya ang sabi nga, whoever conceals their sins does not prosper. Hindi ho tayo magtatagumpay dahil nandun pa rin yung mga bagay na stronghold ni Satanas na tayo po'y ibabagsak ang kasalanan. But the one who confesses sins and renounces them finds mercy. Kapag tayo po ay nakasumpong ng habag at awa ng Diyos, ang sabi nga doon, tayo'y pagpalain ng ating Panginoon. According to His riches and glory. According to our needs. God will provide all our needs. Kaya napakahalaga po na nandun yung ating willingness to confess and forsake sin. Lord, ako'y nagkamali, ako'y nagkasala, patawad po, Panginoon. At kinamumuhian ko, Lord, ang pagkakamali ko to, hindi na to maulit. Tulungan mo ako, Panginoon, na maiwasan ko na ang paggawa ng kasalanan ito. Qualities that prevent success and cause bad reputation. Ito naman po ang opposite po dun sa ating pinag-aralan kanina. Na qualities to promote success and good reputation. Ngayon naman, qualities that prevent success and cause bad reputation. Number 1, wickedness. No one can be established through wickedness, but the righteous cannot be uprooted. Ang mga masamang tao, sa tingin ho natin, okay sila sa panahon ngayon, pero tandaan ho natin, ibabagsak at ibabagsak sila ng ating Panginoon. Hindi pwedeng hindi sila ibabagsak ni Lord. Kinamumuhian ng Diyos ang mga taong mga wicked. But the righteous cannot be uprooted. Maari na sa panahon natin ngayon, hindi pa natin natamasa, hindi pa natin naranasan ang pagpapala ng Diyos, ang ating success sa buhay. But someday, in God's perfect time, maranasan po natin ito. Wickedness. Ayaw ni Lord na mamuhay tayo ng punong-puno ng wickedness sa buhay. Pangalawa,
Pangalawang qualities that prevent success and cause bad reputation. Seeking honor. Gusto mo ikaw ang sikat? Gusto mo ikaw ang pinag-usapan? Gusto mo ikaw ang kanilang tinitingala? Kapatid, wala pong iba kung ibang taong tatanggap ng honor sa buhay natin kung hindi ang Diyos na may likha sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga doon sa Proverbs 25 verse 27, it is not good to eat too much honey, nor is it honorable to search out matters that are too deep. Ibig sabihin po to, huwag po tayong magsaliksik, huwag po tayong humanap ng papuri sa tao. It is not good to eat too much honey. Why? Isusuka mo rin to. Kunti lang dapat. Nor is it honorable to search out matters that are too deep. Hindi po natin kayang arukin ang lahat ng bagay. Seeking honor. Gusto mo ikaw po ang titingalain. Papurihan. Ayaw ng Diyos po nito. Dahil ang kapurihan po ay sa Diyos lamang. Isa pang katangian, qualities that prevent success and cause bad reputation. Hatred. Sa Tagalog po to, galit or puot. Meron kang kinikimkim na galit o puot sa puso mo sa kapwa. Maaari na nagsasalubong kayo, okay lang. Pero sa totoo, sa puso natin, may hatred ka. Bakit ka may hatred? Maaari na ikaw ay nagsiselo, marami ikaw ay nainggit. Dahil meron sila, ikaw wala, or mayroong mas magaling sila sa tingin mo, ikaw hindi magaling. Hatred. Sabi ng Proverbs 26 verse 24, people may cover their hatred with pleasant words, but they are deceiving you. Mga kapatid, may mga tao na kahit galit na yan, kahit sa totoo galit sila sa iyo, pero kunwari, na pinuri kanila. Kunwari, people may cover their hatred with pleasant words, but they are deceiving you. May galit ka sa puso. May inggit ka sa puso. Bakit ka nagagalit? May dahilan. Kaya ayaw ni Lord na magkimkim tayo ng sama ng loob, galit sa puso natin. Dahil ito po ay magbubunga ng kasalanan. Hatred. People. Ayaw ng Diyos na mayroon po tayong puot o galit sa kapwa natin. Dahil sabi nga ni Lord, mahalin natin, di ba? Mahalin natin ang ating mga kaaway. Gawa natin ng mabubuti ang mga nagagalit sa inyo. Pagpalain natin ang mga sumusumpa. At ang sabi nga doon, ipanalangin, ipagdasal, gawan po ng mabuti ang mga nagagalit sa atin. Kapatid, love conquers everything. Kaya po ang hatred po ay dapat po natin palitan ng pagmamahal sa puso po natin. Hindi po to basta-basta mangyari, kailangan po natin ang ating Panginoon upang mawala ang hatred, ang galit, ang puot natin sa puso po natin. Sa pang bagay, sa pang qualities that prevent success and cause bad reputation, praising oneself. Ay, ang galing ko. Kung hindi dahil sa akin, wow. Kapatid, huwag kang magbuhat ng sarili mong bangko. Ang sabi nga doon, let someone else praise you and not your own mouth. An outsider and not your own lips. Proverbs 27 verse 2. Kung mayroon kang nagawang maganda, pinuri ka ng tao, huwag ikaw po ang magpuri sa sarili mo. Hayaan mo sila na magpuri sa iyo at ibabalik po sa Diyos ang lahat ng papuri na iyong naririnig sa Panginoon. Lord, salamat sa papuri at ang papuring to Lord ay binabalik ko sa inyo dahil hindi dapat ako ang tatanggap ng papuring ito. Magaling ka, may nagawa kang maganda, may nagawa kang tama, o may natulungan ka, may mga bagay na nagawa ho tayo. Tandaan po natin, nangyari ito, naganap ito dahil sa Diyos na nagbibigay kakayanan sa atin na magawa ang mga bagay na ito.
At kung pupurihin naman tayo, i-praise natin sarili natin, hayaan natin ang iba na magpuri sa iyo. Magbigay ng commendation sa iyo na napakandang ginawa mo sa kapwa. And not yourself. Kinamumuhian ng Diyos ang mga bagay nito. At ito'y maging sanhi at dahilan na hindi tayo magtatagumpay. Unless, ang sabi nga po doon, concealing sin. Kung ang isang quality, sabi natin kanina, doon sa willingness to confess and forsake sin. Dito naman po sa quality nag-prevent sa atin na maging successful ho tayo and cause bad reputation ay yung pagtatakip ng kasalanan. Whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Ito yung ating teksto po. Proverbs 28 verse 13. Napakahalaga po dito na ma-realize ho natin anong pagkakamali ho natin. Do not take sin lightly. Okay lang naman to. Naintindihan naman ako ni Lord. Okay lang to. No, kapatid. Pagkasalanan ay kasalanan. Dapat kung nagkamali ho tayo, nagkakasala ho tayo, hingi natin ng tawad sa Diyos. Kapag kinukonbe ka na ng banal na espiritu na nagkamali tayo, nagkasala ho tayo, ora mismo, immediately, hingi ka ng tawad sa Diyos. Si Haring David, nung siya nagkasala, nagkamali, nung una okay lang sa kanya. Pero nung time na siya ni-rebuke ng lingkod ng Diyos, ni Prophet Nathan, wala na po siyang ibang sabi-sabi. Wala na po siyang nagising siya sa katotohanan doon sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pagkakamali. Inamin ang kanyang pagkakamali, humingi ng tawad sa Diyos, nagpatira pa, hinubad yung kanyang kasuutan at nagdamit ng sako at naglagay ng abo sa kanyang ulunan at nagpatira pa o humingi ng tawad sa Diyos. Sa isang hari, pwede niya sabihin, kaya ko naman, okay naman sa akin yan kasi hari naman ako, kaya kong gagawin ho yan. Batandaan ho natin, may Diyos po na nakatingin po sa atin. Kaya kung tayo magtatakip ng ating kasalanan, pagkakamali, kapatid, someday, sisingilin tayo ng Diyos. Someday, kung ito'y ginawa natin ng tago, i-broadcast ito ng Panginoon. Ilalantad ito ng Diyos upang ikaw ay mapapahiya. Pero alam nyo, punong-puno pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Ayaw niya na mapahiya ho tayo. Kailangan lamang kausapin natin ang Diyos. Lord, patawad, Lord, nagkamali ako. Tulungan mo ako na hindi ko na ito magawa uli. Patawad, Panginoon. Kaya makikita po natin yung pagtatakip. Ang kasalanan ay kasalanan. At kapag ito itinatago ho natin, namumunga at namumunga po ito ng iba pang mga kasalanan. Kaya napakalaga po na tayo po ay maging successful and how to succeed in God's eyes. I-recap lang po natin ang sabi po doon, qualities that promote success and good reputation. Number 1, godliness or righteousness, hating what is false, committing all work to the Lord, using words with restraint, being even-tempered, loving wisdom and understanding, humility and fear of the Lord, and willingness to confess and forsake sin. Kapatid, ang tanong natin kanina, ipinagkatiwala na po ba natin sa Diyos? Ang sabi nga doon sa ating binasa katanungan kanina, na pinoporsake na po ba natin ang ating mga kasalanan? Kaya mga kapatid, sa gabing ito, nais ng Diyos na tayo po ay magtagumpay. Have you committed to the Lord? Iiwanan ko ang katanungan ito sa bawat isa. Lahat bang bagay na ating ginagawa, lahat ba ng plano na ating ginagawa, lahat ba ito'y ating ipinagkakatiwala sa Diyos? Kinukumit ba po ba natin ito sa Panginoon? Kung inihiwalay natin ang Diyos sa lahat ng ating mga plano sa buhay, kapatid, mahirapan po tayo. At yak na hindi tayo magtatagumpay. Ngunit kung ang lahat ng bagay na ating ginagawa
ay ikinukumit natin, ipinagkatiwala natin sa Diyos, you will be successful. Pangako ng Diyos o yan sa atin. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na ipinagkalob niyo po sa amin na kami po, Lord, ay nag-aaral ng iyong salita. Salamat po, God, sa mga katuruan na ibinahagi niyo po sa amin through your servant, Lord. Dalangin ko po, God, na patuloy ilagay niyo sa aming mga puso, Panginoon, ang kahalagahan na ang bawat isa sa amin, Lord, ay hindi magtatakip, hindi nagtatago ng pagkakasala, pagkakarumihan, Panginoon, pagkakamali. At dapat, Lord, ihingi namin ng tawad kagad sa inyo at kami po ay mamuhay dahil, Lord, kami ay nakatanggap ng habag at awa mula sa inyo, O God. Salamat po. I-bless mo, Lord, ang bawat isa na naabot ng tinig na ito sa mga katuruan na ito, Panginoon. At patuloy, Lord, ikaw po ang siyang maitaas, ikaw ang siyang madakila, ikaw ang siyang malugod, maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Panginoon, sa oras na ito, Lord, sinuman sa amin ang mayroong mga mabibigat na alalahanin, problema sa buhay, Lord, abutin niyo sila. Ipadama mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, O Diyos, at patuloy maranasan ng bawat isa ang kapahingahan, Panginoon, ang kagalakan sa aming mga puso, at higit sa lahat, Lord, kagalingan sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Salamat po, God, sa inyo ko po, O Diyos. Patuloy ipinagkatiwala ang bawat isa. Take full control of everything, O God. At patuloy, Lord, ingatan niyo rin po kami, lalong-lalo na sa panahon ngayon na mayroon pang pandemic, Panginoon. Cover each and every one of us, O God, with your most precious blood, Lord. At wala na pong puwang ang virus, ang pandemic nito sa buhay ng bawat isa, maging sa iyong mga lingkod, O God. Salamat po, Panginoon. I-bless nyo ang bawat isa at patuloy maranasan namin, Panginoon, ang ibang pagkilos nyo sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat sa inyo ang lahat ng papuri, kalawalatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen.